Annyeonghaseyo guys! Hello mga kla! So ayun na nga, bilang isang OFW nakasali sa samahan ng mga Pilipinong palasimba tuwing linggo, pero inom at sugal ang pinagkakaabalahan tuwing gabi ng Sabado. Charot. Kailangan ko ulit magsimba ngayong araw ng linggo para mabawas-bawasan naman ang kasalanan ko sa mga taong ngiti ang bungad ko kapag kinakausap ko sila, pero plastic at pinipintasan ko sila sa isip ko. Charot. So ayun na nga, ganito ang magbayad ng pamasahe mo tuwing sasay ka ng mga bus dito sa South Korea. I-tap mo lang yung iyong card tapos ayun na, magbabawas na yung pera sa card mo. Anyways, palakad na tayo dyan papunta sa church dahil nga medyo late tayo kasi 32 minutes tayo nag-antay ng bus. Wala naman kasing ibang bus na dumadaan kung saan tayo bababa. Diba ang ganda ng kalangitan, hindi ka mapupunta dyan. Charot. So ayun na nga, tapos na kaming magsamba dyan, tapos na naman tayong magbawas ng ating mga kasalanan. Actually, kaya ako nagsimba ngayon dahil alam kong may pakain na naman sa church kasi nga 5 yung sabay-sabay na nag-birthday. Balita ko, nagluto daw sila ng aking favorite na pansit. Halika, tara tikman natin kung masarap yung kanilang niluto. So ayun na nga, nagsiserve na sila ng pansit, tongkatsu at merong salad. Mukhang masarap naman siya, maganda yung kanyang presentation, magugustuhan ito ng ka-churchmate mong paulit-ulit kung isuot yung kanyang palda dahil feeling passionista kung pumorma, pero kapag bigayan ng offering, hinihingi pa niya yung sukle sa 8 nun na binigay niya. Charot. Ating tikman yung kanilang pinagmamalaking pansit daw na pampahaba ng buhay. Una nating tikman yung sinasabi nilang vegetable salad na kanilang ginawa. Masarap naman siya, sakto lang yung tamis at balanse lang yung lasa, hindi na overpower ng gatas na nilagay nila. Perfect na perfect ito sa kaibigan mong tambay lang sa kalye noon, pero lalaban ng SK chairman ngayon. Charot. Sunod nating tikman yung kanilang nilutong pansit. Hindi ko masyadong nagustuhan, mas lasang-lasa mo pa yung atay ng manok na nilagay nila kesa sa toyo na main ingredients niya. Okay lang naman yung lasa niya, kaso talagang dry na dry. Kasing dry ng buhok ng niriman ng kaibigan mong parlorista, pero agad bumalik dahil mumurahin ang gamot na nilagay nila. Charot. Tikman natin ulit, baka sakaling magbago yung panlasa ko. Hindi talaga mababago yung isip ko na talagang hindi masarap yung pansit na niluto nila. Hindi talaga ito magugustuhan dahil kulang sa gulay at kulang sa mantika. Hindi balanse yung kanyang lasa. Perfect itong ipakain sa mga SK kagawad na naglalaban-laban na para maisip nilang hindi pa sila nakakaupo, away at parinigan na ang kanilang ipinapakita. Ganyan ba yung plataporma na gusto nyong ilatag sa mga kagaya nyong kabataan? Huwag sanang lamunin ng eleksyon ang magkakapatid, magkakamag-anak at magkakaibigan. Huli nating tikman yung tongkatsu. Medyo matigas na siya, mahirap na siyang nguyain, hindi yan magugustuhan ng kaibigan mong matigas ang mukha dahil kaya daw niyang sundin ang lahat ng 10 utos ng Diyos, wag lang yung ikapito, ikasyam at ikasampo. Charot. Anyways, nag-enjoy naman ako dyan dahil mga kaharap ko dyan ay yung aking mga bagong kaibigan. Mga kaibigang hindi ka sisiraan pag talikod mo, kaibigang hindi ka sisiraan pag nag-away kayo. That's all for today. Thank you for watching. Kamsahamnidayo o kininayo.